Hello, hello, Cancer Collective. Ako po ito, si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong June 2026 Manifestation Reading. So today, tayo po ay magbabasa para malaman natin ang update sa inyong manifestation at kung paano mo siya makukuha. Okay? But first, ihanda mo na Cancer ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan niyo po yan at sa dulo po, atin po yung babasahin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the month. Ooh, interesting. Siya nga pala mga Cancer, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. Thank you po for your like, support, and not skipping the ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Pentacles. Alam ko, Cancer, this time, nag-manifest ka na sana maipondar ko na. Sana magawa ko na for myself. Sana mabili ko na yung gusto kong bilhin. Sana makapag-ipon na ako. Sana makapagtayo na ako ng sarili kong negosyo para meron akong pansariling pera. You're thinking of your luxury. You're thinking of your money, your resources. Yung mga bagay na gusto mo permanente. Gusto mo pang matagalan. Yung hindi mo na kailangan pang ipakiusap sa iba. Yung talagang ikaw ang may control, ikaw ang may hawak. Gusto mo nang lumaya sa buhay ng kapos. Buhay ng kailangan pa maghagilap, di ba? You're manifesting a very, very great financial freedom and financial stability para sa'yo. Nakita ko dito na parang gusto mo nang kumawala sa isang sistema kasi sabi mo, hindi na gumagana para sa akin. Gusto ko naman ngayon ma-build or matayo yung para sa akin nang sa ganon hindi na ako maproblema sa mga susunod pang mga buwan or taon. You are manifesting the abundant life. Congratulations. So, in your core energy, this is your current situation, no? Meron kang mga bagay this month, Cancer, na kailangan mong kumawala. Parang either control ng ibang tao, control ng magulang, control ng anak, or control ng trabaho. Halimbawa, parang alipin ka ng work mo na nahihirapan kang gawin yung mga pangarap mo dahil nakatali ka doon. I don't know why parang sabi dito gusto mo nang matapos yung kontrata, gusto mo nang matapos yung commitment mo sa isang bagay para magawa mo na to. I'm hearing may hinihintay ka eh. May hinihintay kang go signal or pagplansya ng mga sitwasyon para pag nakalaya ka dito, magagawa mo na to. Parang ganun eh. Meron din sa inyo, parang pinapayuhan na tantanan mo na yung mga excessive na ginagawa mo. Example, sobra-sobrang pagbili ng mga gamit online, sobrang pagsugal or pag-inom o pagpa-party o paggastos ng pera sa maling paraan. Meron kang dapat ituwid ngayon nang masiguro natin na makaland tayo sa isang progressive, financially secured na buhay. Okay? Clarify natin to. The Eight of Pentacles. Sabi dito ng iyong spirit guides, kailangan mo daw trabahuhin ngayon, Cancer, kung ano yung mga bagay na pumipigil sa'yo para ma-reach yung full potential mo. Halimbawa, maaring ikaw minamaliit mo ang sarili mo. Iniisip mo na, ay, gusto kong itayo tong negosyong to pero ayoko na lang pala. Baka matalo lang ako, baka mapahiya lang ako, baka hindi ko kayanin, wag na lang. So ikaw mismo kinakadena mo yung sarili mo base sa yung pangmamaliit sa yung sarili. Sa panahon to para trabahuhin mo yung pagpapalakas ng moral mo, pagpapalakas ng isip mo, ng bilib mo sa iyong sarili. At huwag mo nang hayaan pa na papatali ka para lang pigilan yung pwede mong abutin
Sa panahon to para lumaya ka at abutin talaga yung full potential mo. Okay? So, Cancer, ano ba yung mga gusto mong i-manifest this month? Nako, ito na yung tamang panahon para i-manifest yan. Okay? So, comment down below. Be specific para malaman ni universe kung ano talaga yung gusto mong makuha. Okay? In the area of your what's blocking, ano po yung humaharang sa inyo this time? You have the Two of Swords. Medyo nahihirapan ka pa daw mag-decide. Yun daw ang kulang sa'yo. Minsan kahit okay naman, parang ayaw mong harapin. Kinakatakutan mong upuan, pag-usapan, at mamili. Sabi dito, kung talagang takot kang mag-decide, walang mangyayari. Okay? Kung humaharap ka ngayon, Cancer, sa isang nag-uumpukang mga pader o nag-uumpukang mga bato, panahon na for you to stand up and tell yourself, uunahin ko yung sarili kong kaligayahan, uunahin ko yung magpapaunlad sa akin, kaya kailangan ko nang mag-decide. Okay? Importante yan for you. The Two of Swords, the Page of Wands. Sinagot tayo ng iyong spirit guides. Sabi niya, meron ka talagang yayakapin na bagong bagay. At parang panahon na for you na maging matapang, maging adventurous. Sumubok ka naman doon ng mga bagong bagay para makita mo kung ano yung mga bagong mga opportunity na maaari naghihintay para sa'yo. Huwag kang duwag, huwag kang takot. Panahon to para sa'yo na magkaroon ng bagong experience na maaaring magpa-grow sa'yo at magpa-unlad sa'yo. Okay? So, Cancer, tanungin kita ngayon, ano ba yung pinakamagandang katangian ng isang Cancer na proud kang meron ka? Kasi nakita mong nakatulong siya sa'yo sa buhay mo moving forward. So, what is the best trait ng isang Cancer na meron ka? Comment down below po. In the area of what you need to do, meron po kayong the Six of Pentacles. Tinatawag ka ngayon, Cancer, para maganap na yung manifestation na yan, na i-evaluate mo kung ano ba yung kapaki-pakinabang sa hindi. Nang sa ganon, maging malinaw at klaro kung ano yung mga dapat mong i-prioritize. Okay? Ito bang trabahong to, meron ba ako nahihita dyan or wala? Ito bang sideline na to, na ang hirap-hirap, pero kumikita ba ako dito? Ito bang friendship na to ay talaga namang friends kami or ako lang yung nag-e-effort? Meron kang mga bagay na kailangan timbangin kung patas ba na may napapala ka or wala. Okay? Yun yung mga bagay na kailangan mong tingnan ngayon. Halimbawa, na-realize mo na itong gimmick namin magkakaibigan every Saturday ay nakakaharang or nakakasira sa budgeting ko o kaya sa lifestyle ko. So, puputulin mo na yun. Sabi mo, sorry mga friends, hindi na ako lalabas every Saturday. Medyo busy sa work at medyo magtitipid ako ngayon, parang ganyan. So, kung ano yung mga bagay na na-realize mong walang saysay ngayon, putulin natin at ilaan natin yung effort na yon sa mas kapaki-pakinabang. Okay? Narinig ko rin dito na panahon na para I don't know why. Para singilin daw. Singilin. Yun narinig ko eh. Panahon na para singilin. Kung sino man yung may utang sa'yo o kung sino man yung parang may nakabinbin kang pera. Panahon na para kausapin, tanungin na parang, huy, yung akin nasaan na? Huy, yung pinangako no nakaraan nasaan na? Huy, yung schedule ko today, ano ba mapapala ko sa schedule ko today? Parang ganyan. Six of Pentacles, the Moon card. Moon card's all about you rising up sa mga rason ng mga kalugmukan mo. Sabi ko nga, kapag binalanse mo yung buhay mo today, inalam mo kung ano yung mga dahilan ng stress, dahilan ng problema, dahilan ng mga parang kapritsyo or sakit sa ulo. Feeling ko dito, yun daw ang rason para makabangon ka. Kaya kailangan dito, ma-pinpoint natin, Cancer, kung ano ba yung asungot, kung ano ba yung mali, kung ano ba yung nakakaharang sa akin at puputulin ko na siya ngayon. Kasi lubog na ako.
no? So kung meron kang dapat singilin, meron kang dapat bawiin, meron kang dapat kausapin mo na para makaahon ka na sa problema mo ngayon. It's all about you getting what you deserve and demanding, especially kung karapatan mo yon. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sabi dito, mag-focus ka sa mga future mong plano. Yung pangmatagalan, yung permanente, yung seryoso. Halimbawa, this month, kayo po yung pinapayuhan na maging seryoso na sa paghahanap ng permanenteng bahay. Baka panahon na para magtanong-tanong ka sa mga agents, di ba? O kaya magtingin ka online sa mga pasalong bahay, parang ganyan. O kaya ngayon nag-iisip ka na dapat by this time nasa Japan na ako, nasa Korea na ako. So, dapat nilalakad mo na paunti-unti yung plano nang sa ganun matupad yung pangarap mo. Sabi dito, huwag ka magmamadali, relax ka lang, paunti-unti lang ito, huwag mong bibiglain ang iyong sarili para hindi ka naman mahirapan. Okay? Knight of Pentacles, the Two of Wands. Yes, ready ka na talagang kumawala sa iyong comfort zone. Ramdam ko talaga dito na wala na nangyayari eh. Parang sabi mo, hindi na ako nag-grow. So, kayang-kaya kong kumawala dito at mag-decide. Sabi ko nga, yun ang problema mo ngayong buwan na to. Yung takot na mag-decide. 'Di ba? So here, kapag nakapag-decide ka na kumawala sa comfort zone mo, mag-try ng bagong bagay, sabi dito, kailangan metikuloso yung plano, metikuloso yung steps para hindi ka magkamali, walang aberya. Nakakita ako ng mga dokumento, parang legal documents, permits, certificates, visa, papel talaga eh. Parang sabi dito, huy, i-double check yan para masigurong tama. Para pag tumulay ka na, wala nang kulang or walang aberya. Okay? In the area of what's coming in, meron kang valiant courage, take action with passion. Sabi dito, maging matapang, no? Maging palaban, na may passion, na may pagmamahal sa mga bagong bagay. Kung talagang mahal na mahal mo yung balak mong abutin, nako, maging matapang ka na sungkitin siya. Okay? Your bravery will be your special power this time. In the area of what's coming in, ano po yung papasok sa buhay mo this time, you have the King of Wands. Pambihirang tapang. Siguro ito ang dahilan kung bakit makakapag-decide ka na at kung bakit puputulin mo na yung mga bagay na alam mong wala nang saysay sa'yo. At paunti-unti, nagkakaroon ka na ng lakas ng loob na kumawala sa iyong comfort zone at subukan yung mga bagong bagay na dati hindi mo pa sure kung kaya mo. Pero ngayon lumalakas ang loob mo, sabi mo, it's now or never, I will try this. Kung palagi akong takot, saan ako pupulutin nito? Parang ganyan. So, ngayon nag-aalab na yung damdamin mo para tulayan yung plano at lumilinaw na sa'yo kung ano yung destinasyon na gusto mong tahakin. King of Wands, the Empress card. Si Empress dito, sabi, meron kang power para i-create ngayong buwan na to kung ano man tong balak mo i-create. Kung negosyo man to, project, trabaho, or career path, kayang-kaya. Ang kailangan lang ngayon lakas ng loob. Okay? And sabi, matuto ka daw tumanggap ng kritisismo, payo, ng puna, no? Huwag kang masyadong sensitive Cancer. Make sure na talagang tinatake in mo, tinatanggap mo lang yung mga payo para makatulong sa binubuo mo. Huwag kang mag-alala kung ano man itong kine-create mo, tuloy-tuloy siya ngayong June at walang andap, nakita ko dito. Ang kailangan mo lang talaga disiplina para magpatuloy siyang mangyari. A very, very busy June ang magaganap para sa'yo. In your divine messages, meron kang conclusions are within reach. Sabi dito, may mga magtatapos na mga bagay sa buhay mo na dapat kang magalak dahil parang sa wakas, hay nako sa wakas, umu-okay na ang lahat. Bumubuti na ang lahat. So, panahon to para magsaya and also mag-reflect dahil marami kang pinagdaanan, marami kang inasikaso, marami kang
pinagpuyatan or sinacrifice. Kaya sa pagkatapos ng conclusions na ito, ibig sabihin, you are being rewarded for your hard work. Okay? Congratulations. In your divine, meron kang the Knight of Swords. Si Knight of Swords, sinasabi dito, Cancer, na kung meron kang susugurin, kung meron kang gagawin this time, payo talaga sa'yo, sige, sugod ka. Sige, puntahan mo. Pero like I've said kanina, dahan-dahan lang. Wala ka mapapala sa pagmamadali. Okay? Wala ka mapapala sa pag-rush. Hindi porket mabilis ka ay equivalent na agad yan sa success. Sometimes yung super bilis, yan ang rason para lalo kang madapa, maplakda, or madelay. 'Di ba? Sa panahon to para maghinay-hinay, wag na wag mong mamadaliin yung proseso at talagang maging hands-on ka lang. Ang importante, umaandar ka at nakatutok ka. Sapat na yon. Okay? The Knight of Swords, the Full card. Sabi nga dito, sa mga bagong gagawin, wag padalos-dalos. Very fitting. Very, very relatable ito para sa'yo. Sabi dito, kung meron ka mang sisimulan, siguraduhin mong kalkulado yung gagawin mong aksyon. Pinag-isipan, pinagmuni-munihan, nakapag-consult ka na for many people, natimbang mo na make sure mo na legit at okay, na research mo na, bago tayo tutulay. Sa panahon to para wag masyadong ma-excite, wag masyadong magpadala sa emosyon mo, at siguraduhin natin na tamang ating aksyon sa mga bagong gagawin. Okay? In your fortune, meron kang Forest, muddled and clear muddled and clear thinking. Sabi dito, medyo gulo-gulo pa yung isip mo. Hindi mo pa alam kung anong dapat piliin. Kaya yun talaga ang problem natin this June pagdating sa manifestation mo. Paano natin pag-iisahin or paliliwanagin ang isip natin sa kabila ng napakagulong paligid. So kailangan to, Cancer, marami kang time to yourself to contemplate, to meditate, and to think long, hard enough para malaman mo yung right action moving forward. Okay? You also have Peacock, beware of great pride. Sabi ko nga kanina, kailangan magkaroon ka ng kababaang loob, ibaba ang pride, ibaba ang ego, maging madisiplina, sabi ko nga sa inyo kanina, para nang sa ganun magawa mo yung tama. Okay? Sabi rin dito, tanggapin pag mali, tanggapin kapag ikaw ang nagkasala, at matutong mag-improve sa mga bagay na dapat ika-improve. Okay? You also have Star, guaranteed success. Congratulations. Talagang ito ang sign mo, may matagumpay kang gagawin this time. Congratulations. You also have Wind Chimes, peace and harmony is coming into your life. Sabi dito, katahimikan, kapayapaan, walang away, walang gulo. Masaya ka this month. Congrats po. In your fortune, meron kang the Queen of Wands. Si Queen of Wands dito, I don't know why, parang ramdam ko na kung ano man tong gagawin mo this month, you will have the power and the capacity para maging maunlad dyan. Okay? You have the sun here, sunflower, really telling me na parang yes, successful. Yes, tapos sa tapos. Yes, mission accomplished. Yes, nalagpasan ko. Yes, nagawa ko. So congratulations. Kung ano man tong pagsugal mo ngayon or mga bagay na gagawin mo this time, ramdam na ramdam ko na sobrang saya mo dahil magagawa mo at makukuha mo. Congratulations. Queen of Wands, the Ten of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. Sabi dito, yung hard work mo, yung pagpapagod mo, ang nagdala sa'yo sa posisyon na ito. Kung ano man yang makukuha mo this time, hindi lang yan basta-basta swerte. Hindi lang yan dala lang ng kapalaran. Ito ay pinagpaguran mo, pinagpawisan mo. So asahan mo this month ang pagdating ng reward tungkol sa mga bagay na pinagsumikapan mo, pinagpuyatan, at talaga namang halos iniyakan mo pa. Congratulations. You are reaping the good harvest sa iyong mga pinagtiyagaan. Congratulations po. In the area of your near future, meron kang the Strength card. Si Strength card, sabi dito,
parang pagkatapos mo matanggap itong magandang bagay na akala mo ang hirap-hirap, akala mo hindi mo makukuha, pero you are really working yourself and presenting yourself in a very, very light way. Kapag kaharap mo yung mga tao, parang feeling nila, wow, ang galing-galing ni Cancer. Parang lahat ng bagay sa buhay niya, nagagawa niya ng paraan. Pero in reality, mabigat to, nakakapagod, pero you carried it all gracefully at kayang-kaya mo siyang panghawakan moving forward. Kaya na-realize mo rin na, ay, hindi ko kailangan masyadong magpakahirap dito. Hindi ko kailangan puwersahin ang sarili ko because sa dahan-dahan, sa pagiging gentle mo, and talagang matyaga mo, umaayon ang lahat eh. So hindi mo kailangan masyadong magpakahirap, magpakapagod, ratratin ang sarili mo, or magpaka-stress masyado because things will naturally be solved in favor of you. Kailangan mo lang nakatutok ka, relax ka lang, isosolve mo, haharapin mo, pero hindi ka aligaga. At dahil doon, lalo mong nasosolve lahat-lahat ng mabuti. Congratulations. Strength card. The strength card. Sabi niya, yes, tayo ay matatag, tayo ay matibay, tayo ay sinubok na ng panahon, kaya kahit ano man daw ang mangyari, kayang-kaya mo kahit ano. You also have Three of Swords, yes. Kung ano man yung mga rason ng pain in the past, kung ano man yung mga naranasan mong trauma, or heartbreak, or hardship, nakita ko dito na in the near future, okay ka na dun. Na-realize mong meron kang natutunan sa mga bagay na yon at hindi mo nahahayaan pa na makasira siya sa buhay mo this time. You have learned, you have matured enough, and gets na gets mo na yung direction ng buhay mo. Congratulations. Ang missing puzzle piece, ang kulang na kulang pong ingredient para ma-solve na ang manifestation mo, the Two of Cups. Okay, kung may partner ka ngayon, well, pwede rin to sa kapatid, sa magulang, sa anak, kung sino naman tong kasama mo sa buhay. Parang kailangan mo ipaunawa sa kanya or kausapin siya na, huy, ito ang plano ko para sa sarili ko. Ito ang gusto kong maabot. Ito ang buhay na gusto kong makuha. Parang kailangan mo i-explain sa kanya para magets niya kung ano yung pinanghuhugutan mo. Para suportahan kanya, para ingatan din niya yung gusto mo, para hindi siya maging balakid sa mga pangarap mo. Kung ito man ay negotiation, agreement, or kontrata, pinapayuhan ka ngayon, Cancer, na kausapin. Maging klaro yung iyong communication and makibagay. Sabi ko nga dito kanina, beware of great pride. Kung kailangan mo makipagkumbaba or makisama or talagang maging team player, gawin mo. Kasi nakita ko dito, meron kang gustong makuha mula sa isang tao, either approval niya, or pagbili niya, or kanyang go signal, kailangan malinaw sa'yo yung mga dapat mong ibigay para ipagkaloob siya sa'yo pabalik. Nakita ko dito na meron ka daw taong dapat kausapin ngayon para matupad na yung gusto mong mangyari. Two of Cups, the Nine of Cups. Alam mo na, Cancer, kapag lumalabas to sa ating reading, panahon na for you to make a wish. So ngayon, pikit ka na dyan at mag-wish ka na. Sabi dito, ang ugnayan mo sa taong ito, ang paraan para matupad yung goal mo. Halimbawa, ang goal mo ay makapunta sa Korea, tapos yung partner mo o mga anak mo hindi ka pinapayagan. So panahon to para kausapin sila. Ipaintindi kung gaano kahalaga itong goal na gusto mong kunin. Kung ito man ay kontrata, negotiation, agreement, or renewal, kailangan talaga klaro ang lahat para alam mo kung ano yung pinapasok mo at makuha mo talaga yung hinihingi mo sa conversation na ito. So, clear communication, ilabas mo na yan, talagang maging tapat ka sa usapin na to para gets na gets mo yung para sa'yo. Okay? Good luck po and congrats. So, manifestation dust po para sa inyong lahat, matutupad na yan. So ngayon, dako na tayo, Cancer, sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Fool card, the Queen of Cups, and the Chariot card. Beautiful. At the bottom, meron po kayong the Nine of Pentacles.
Pareho. Si Nine of Pentacles here, sabi dito, kayang-kaya mong sungkitin. Kayang-kaya mong ibigay sa buhay mo, sa sarili mo, yung magandang buhay na pinapangarap mo. Okay? Kayang-kaya mong maabot. Kayang-kaya mong malasap sa reality mo. You are approaching in your reading today. Cancer, ikaw to, Chariot card. No? Sabi dito, powerful ka to get what you want. Ang kailangan mo lang ngayon magpakahinahon. Masyado kang aligaga, halo-halo emosyon mo, pero ramdam mo naman na panahon na para sumugal sa bagay na yan. Parang panahon na for you to take on the challenge, simulan yung proseso, humakbang na, sumugal na sa buhay para mangyari tong bagay na to na gusto mong makuha. Charge forward. Walang atrasan, walang urungan, and have a peaceful heart. Magpakakalmado ka lang. Kung talagang sigurado ka na ito ang gusto mo, kailangan panatag ka na, makukuha ko to, everything will be fine, and I will get what I want. So be brave, charge forward, and get your prize. Get your blessing. Kung ang question mo yes or no, the answer is a big resounding yes. Okay? Congratulations. So Cancer, ito pong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June manifestation. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Cancer this time. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.